Good morning mga ka-agri. Tara, pasyal tayo dito sa ating backyard farm. So ito yung set up natin dito sa ating backyard farm. So bali dito natin nilagay yung mga parent stocks natin, mga imported na mga breeders natin mga ka-agri. Ayan. Diyan. So simpleng pabahay lang po mga ka-agri. Yung sukat nito is 6x10. Yung taas is, depende na po sa inyo mga ka-agri, sa amin is 10 feet yung taas ng aming kulungan. Ayan. So ito yung mga breeders natin mga ka-agri. So yung ratio nito dito per coop is isang rooster tsaka 8 hen. Ayan. So 6x10 feet. So 4 itong kulungan natin para sa mga breeders. Ayan, dito si Jeffrey tsaka si Warlito nagpe-prepare kasi may buyer tayo no na mga month old. Shout out to you sir. Maraming salamat sa pagbili ng mga month-old natin. So marami tayong mga month-old available mga ka-agri ngayon. Mahigit 200 heads po mga ka-agri. So meron din tayong mga day-old and week-old mga ka-agri. Marami din tayong stocks mga ka-agri. Contact lang po kayo sa amin. Dito lang kami sa Ligo City, Davao del Sur. At ito naman dito yung mga going 2 months old natin mga ka-agri. Almost 300 heads po itong stocks natin ngayon. So ayan, medyo binutasan na lang nila Warlito tsaka ni Jeffrey yung kulungan kasi marami na talaga sila. Tapos kulang kami ng kulungan. So ayan, may butas sa gilid. Ayan po sila lahat. Ayan o, dahon ng sili yung pinakain nila Warlito tsaka ni Jeffrey. Ewan ko ba, sabi nila para timplado na raw yung mga manok natin. So syempre dapat malinis yung area natin palagi mga ka-agri. Gaya nito. Ayan, sinasabihan ko talaga si Warlito na dapat malinis palagi yung area natin para iwas sa mga sakit. Saka maganda naman din tingnan pag malinis yung area natin mga ka-agri. At ito naman yung mga fertilized eggs na nakolekta natin mga ka-agri. Ayan, nilagay natin sa chiller para presko, para pwede natin ma-store up to 10 days bago natin isalang sa incubator dyan sa setter. Ayan, dalawa pong incubator natin, setter tsaka hatcher mga ka-agri. Importante talaga mga ka-agri kung papasok tayo sa ganitong negosyo, dapat passionate po tayo mga ka-agri. And aside from that, dapat meron tayong knowledge. Mahirap naman kasi magsimula tayo na wala pa tayo masyadong alam mga ka-agri. So invest muna sa knowledge kung paano papalakin itong mga manok, paano alagaan, tsaka paano yung marketing strategy nyo dyan sa inyong lugar mga ka-agri. Iba-iba kasi tayo ng strategy sa pag-market mga ka-agri. So nasa inyo na po talaga yung diskarte mga ka-agri, paano nyo i-market. Pero sa pag-alaga, basta sakto lang yung programa natin, sa pakain, tsaka sa pabahay, biosecurity, ayan, madali lang po mag-alaga ng ganitong klaseng manok at magparami.